Diyos ko, ang dami talaga nag-send sa'kin today, mga kotsero. Ang unang sinend sa'kin, ganito kasi guys, eto na kasi. Whew! Ah, may nag-send sa'kin. Actually, unredacted yung sinend sa'kin. Unredacted. Ibig sabihin, alam ko yung pangalan, kitang-kita ko lahat and everything. Hindi lang yun. Tungkol 'to sa kahapon, 'di ba kahapon merong nahuli ang, PAOK diyaan sa Pogo, sa Porac, ng mga papeles na nakapangalan kay Harry Roque. Oo. May nagpadala sa'kin unredacted copy. Pero siyempre 'pag ipo-post ko kailangan redacted kasi of course data privacy and everything. So, for example, ito, ayan, oh, oo. Redacted na 'yan siyempre, pero sinend sa'kin 'yan, legit 'yan. Oh, Office of the President 'yan, oh, oh, nakasulat, Human Resource Management Office, oh, sa HRM mo pa 'to. Office of the Presidential Spokesperson, Office of the President, Malacanang, Manila. Dear blank. Ay, nawala. Dear blank. Forwarded herewith is the original copy of your appointment paper. Matindi to. Matindi to. Appointed pala talaga siya. Etong tao na to na nakaiwan ng dokumento ni Torny, ni Attorney Harry Roque sa ano, saan ba to? Sa illegal Pogo Hub dyan sa Porac. Eh ano talaga, appointed siya. Executive Assistant 3, SG20. Ay, mataas SG20. At the Office of the Presidential Spokesperson effective January 4, 2021 to December 31, 2021. So bagong appoint lang siya noong January 4. Duly approved by the Civil Service Commission. Oh. Actually, nakasulat pa nga dyan, yung pirma, ayan, oh, yung pirma nung taga CSC. Binura ko lang, pero ayun. So legit, totoo talaga na ano, well hindi naman dininay ni attorney ni Torny yan eh, hindi naman niya dininay yan. Tapos may sinend pa sa'kin, pinost ko na rin 'to sa Facebook pero siyempre redacted din, tinanggal ko yung mga details, yan. Pero sinend 'to sa'kin, original nito walang redaction. Affidavit of support, ayan, oh. Oh. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng app, kuha kayo ng account, at lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, Jarn, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Pero syempre, binura ko yung pangalan. Tapos mga kotsero, hindi lang 'yun ang pinadala. Pinadala sa akin pati yung Facebook page kung saan siya lumalabas. So apparently, this person, nadulas ako sa gender. This person mga kotsero, pumapagent, mga lalaking pageant. So, ganun siya. Hindi ko na sabihin kung sino. Yun. Pumapagent. So, matipuno. Sinend sa akin yung picture. Ito ko maharap sa inyo syempre. Gusto kong to keep this person's privacy. Oo. Hindi ko papakita kung sino, kung ano itsura niya. Pero eto base sa sinend sa akin, ganun nga pumapagent siya. Yung mga male pageants, yung version ng Miss Universe, et cetera, yung gano'n siya. Gwapo ba? Mukha siyang sino ba kamukha nitong artista? Hirap, eh, 'di kasi ako pamilyar sa mga lokal na artista, eh. Mukha siyang siguro pinakamalapit niyang kamukha
Sa 'pag sa malayo, 'pag tinignan mo siya ng malayong ganyan, ano, may Enrique Hill, gano'n. Gano'n yung dating niya. May pagka-Enrique Hill. 'Pag malayo mong tinignan, 'yan, 'pag malayo. So, gano'n siya. Nagulat ako. Sabi ko, "Ba't niyo po sinesend sa'kin 'to?" Sabi ko, "Ba't niyo po sinesend sa'kin 'to?" Eh, ang sagot, kasi nga napanood daw yung video ko kagabi. So, in case lang daw gusto kong ano, gamitin, o 'di yun. Rustom, ay ayan, puwedeng Rustom Padilla. Pasok sa Rustom Padilla, gano'n, oo. Pasok siya sa Rustom, gano'n, gano'n. Gano'n ang ano niya, pasok sa Rustom. So, nagulat lang ako nung sinend sa'kin kanina. Sabi ko, "Ay, talaga may gano'n?" Napanood lang daw kasi yung video ko kagabi. So, yun. Rostom male version, o gano'n siya, Rostom na male version. Nung lalaki pa si Rostom, gano'n yung dating niya, datingan niya. So, yun. Tapos ito yung ano, ito yung mas interesting sa'kin. Wait, tatanggalin ko yung edit ng redaction. Kasi hindi ko na ipapakita, babasahin ko na lang sa inyo. Yung nasa affidavit of support, nakasulat, this person, siyempre, di ko sasabihin ang pangalan, di ba? This person will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be in Kiev, Ukraine, to be held from October 13 to 16, 2023. A copy of the official invitation letter is attached here too as Annex A. Ito yung reason kung bakit, ito yung reason kung bakit kailangan daw niyang sumama sa Ukraine. I need a travel companion since I am, pwede ko ba sabihin to? Kasi mga listahan ng sakit to eh. Wag na lang kasi baka maano ako, baka ma-data privacy ako. Basta listahan to ng sakit. I am blank with blank blank and suffering from blank blank. Yun, gano'n na lang. Tapos, I am financially capable and willing to cover all expenses related to blank's travel, including but not limited to transportation, accommodation, meals, medical expenses, and any other necessary costs. So, yung mga ano lang naman to. Basic. Travel companion daw, guys. Baka kasi busy si Mrs. O, alam nyo naman, during that time, busy pa si Mrs. saan ba siya? Pagcor? Pagcor ba siya? O PCSO yata o Pagcor? Either of the two. Parang Pagcor yata. O Pag-ibig. Basta yun, either of the two. Sakit sa puso. Pag-ibig, sa Pag-ibig. Oh, Pag-ibig. Ayun. Baka kasi busy, so hindi makasama, di ba? So, wag natin lagyan ng mali siya, guys. Oo. Pero, puma-pageant si kuya. Oo, puma-pageant. Ewan ko lang ngayon kasi yung sinend sa aking picture, matagal na eh. Parang kailan ba 'to picture? Wait. Nung 2016. So, medyo matagal na rin. So, may 6 years na mahigit, 8 years. So, hindi ko na alam kung ano itsura niya ngayon. Alam niyo mga kotsero, ito lang ang ano niyan. Para sa akin, and this is just me, hindi naman ako naglalagay ng mali siya. Pero parang gano'n na rin. Hindi naman hindi naman ako naglalagay ng mali siya, pero parang gano'n na rin. Hindi, joke lang. Hindi naman sa naglalagay tayo ng mali siya. Pero parang ano kasi, it gives tapos sinend din sa akin yung picture ni Digonggong tsaka ni Alice Guo, 'di ba? Pinost ko nga yan kanina sa Facebook, ang dami nag-react na 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 mga DDS, nag-iiyakan sila ngayon sa page eh. Eto, 'di ba, pinost ko 'to sa Facebook, yan. So, it doesn't make sense. Ito kasi sa akin, ang weird na merong former executive assistant, hindi siya former eh. Kasi up to 2023, it seems merong transaksyong nagaganap between this person and Attorney Harry Roque.
So, so this person, sumama kay attorney sa Ukraine noong 2023. Pero ang sinasabi ni attorney, matagal na raw hindi nagtatrabaho sa kanya. Gaano katagal yung matagal? Less than a year? Kasi kasi yung biyahe nila was sometime in October. 'Di ba? So, ewan ko lang, parang it doesn't make sense. How recent is sabi nga gaano kadalas ang minsan. So dito lumalabas gaano katagal yung matagal. Gaano katagal yung matagal. Kasi as far as October, ang most recent na, at least now it's public, is October 2023. So hindi siya gano'n katagal. Tapos ano pa ba? What else? This person, so connected itong tao na 'to, itong tao na 'to, nahulihan ng dokumento sa isang illegal Pogo hub. Kung saan, itong tao na 'to, dating empleyado ni Harry Roque. And when we say dating empleyado, we mean recent past kasi that's October 2023. Tapos, si Attorney Harry Roque was the spokesperson of FPRRD. Tapos si FPRRD, alam naman natin pro Pogo 'yan. Pro Pogo 'yan, alam nating lahat 'yan, pro Pogo 'yan. At nakakapagtaka lang na all of a sudden biglang lalabas ang picture ni Alice Go. And may mga nagpo-post nga pino-post yung picture ni Bongbong Marcos, etc., etc. But alam niyo mga kotsero, alam niyo yung katangahan ng DDS diyan? Ang katangahan ng DDS diyan mga kotsero, yung mga pino-post nila ng pictures are events. Events. Ibig sabihin, kampanya. Opening ba yon o groundbreaking ng isang proyekto ng gobyerno. At syempre, dahil mayor si Alice Go, pupunta siya doon. Mayor siya ng lugar eh. O pupunta talaga siya doon. Medyo ang bobo lang. Tapos si isa sinabi nila, kampanya. It's a campaign. So anong gagawin natin? Wala. Alam naman isnabi niya ni PBBM. At ulitin ko lang din, sa dinami-dami ng mga nagpapapicture kay PBBM doon. So lahat ng nagpa-picture kay PBBM ka-close niya. Ibig sabihin, ka-close ko din siya. May picture ako. Kasama ni Bongbong Marcos. Ka-close ko rin siya. And by the same argument din, mga kotsero, gamitin natin yung argumento nitong mga mga Duterte Balahura supporters. So ibig sabihin, si Alice Go at si Duterte magkasama sa isang picture, ibig sabihin close din sila. 'Di ba? By the same token, I mean, that's why their argument is so stupid. Ang tanga. Ang tanga. It's self-defeating. Pero mga kotsero, nakakapagtaka lang. Bakit nagpunta si Alice Go sa bahay mismo ni Digong? Bahay mismo? Unang-una mga kotsero, hindi naman sila siguro mayor lang naman siya ng Bamban. At hindi pa niya nakakasama si Digong during that time, who is the President of the Philippines. Parang hirap naman nun. Tsaka hindi siya mayor nun. Anong pakinidigong sa kanya? Hindi naman siya mayor ng Bamban during the administration of FPRRD. 'Di ba? I mean, really, think about it, mga kotsero. Bakit pupunta si Alice Go sa bahay ni Digong? I can only think of two reasons. One, magkakilala sila at friends sila. Number one. Or, they used to work together. Nagkatrabaho na silang dalawa. Kasi wala kang ibang makikitang connection between them na public, as in public, as a government official. Wala eh. Wala kang makikita na reference na at one point during the time ni PRRD, no presidente siya, naging mayor itong si Alice Go, hindi naman. Tapos all of a sudden, bibisita siya dun sa bahay ng former president. O sabihin natin ganito,
Wala lang, bumisita lang siya do'n kasi napabisita siya ng Davao City, bumisita siya, nagkataon nando'n si Digong, et cetera, et cetera. Okey, sige, let's give it the benefit of the doubt. So it means, mga kotsero, yung argumento na ginagamit ng mga DDS at mga Duterte Balahura supporters laban kay PBBM is also correct. Bumisita lang, naabutan, nagpa-picture. Gano'n din kay BBM, nangangampanya siya, nando'n si Alice Go, nagpa-picture. Isa pa, nagpunta si PBBM sa isang event sa Bamban Tarlac, si Alice Go mayor, nagpa-picture. Gano'n naman talaga. Pero mga kotsero, nakakapagtaka lang, ang difference silang dalawa ni PBBM is yung link sa Pogo. Yung link sa Pogo. Si PBBM walang link sa Pogo. Si Alice Go may link sa Pogo. Now, Attorney Harry Roque seems to have some links with Pogos. Hindi man siya parte ng operation, pero sabi niya siya yung abogado nung lessor ng illegal Pogo Hub. Nakakatawa nga yung sinabi niya. Nakakatawa talaga yun. Sabi niya, sinabihan daw niya yung kliyente niya. Sabi niya, siguraduhin niyo na lisensyado yan, ganyan, 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 ganyan. Okay. Hindi mo chinek? Ikaw yung legal counsel, hindi mo chinek? Di ba trabaho mo yung due diligence? Something is fishy. Something's fishy. Trabaho niya yun eh. Binabayaran siya ng Whirlwind para siguruhin na yung mga transaction ni Whirlwind ay lehitimo. Di ba? O tapos ngayon, nasabihin niya, basta siguraduhin nyo na yung mga transaction nyo dyan lisensyado yung et cetera, et cetera. Trabaho mo yun, attorney. Tapos sisisi mo kay Whirlwind. Lalak. Di ba syempre habang tumatagal-tagal naiisip mo yung kanina kasi I have a habit of watching or rewatching or nanonood ako ng replay. Syempre habang pinapakinggan ko siya, nagkakaroon ako ng mga bagong ideas. So ganun. Sinabi ni Renny, napasubo na raw si attorney. Ba't mo naman in-emphasize yung subo? Ano ba? Wag ganon. Uy, Happy Father's Day na pala, mga kotsero. Sa mga tatay dyan, sa mga ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. At siguraduhin yung maayos kayong mga tatay, ha? Magsustento kayo. Don't be the deadbeat dad. Ganon. Pero mahirap maging tatay, mga kotsero. Mahirap maging haligi ng tahanan. Pero Happy Father's Day, guys. And happy Men's Mental Health Month sa mga kalalakihan dito sa ating channel. Happy Father's Day, guys. Enjoy your day. Tsaka yung mga wife dyan, honor your husbands. Yan lang ang happy na kami sa ganyan. Happy na kaming ganyan. Okay, so mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Chad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?